ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Finally, the Government Service Insurance System, or GSIS, with its chairperson Renato T. de Guzman and its president and general manager Robert Vergara. GSIS poured efforts to provide responsive service to its clients through their three types of increase in benefits without impairing actuarial life and by posting a 96.38% processing efficiency rate for social insurance claims and benefits, among others. We also note that GSIS was recently given the seal as an island of good governance. Now to introduce our beloved President is the Honorable Secretary of Finance, Cesar V. Purisima. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo na. Senate President Frank Trilon, Secretary Cesar Purisima, Secretary Adrian Cristobal Jr., Secretary Zenaida Monsada, Commissioner Angela Ignacio, Deputy National Treasurer Sharon Almanza, Chairpersons and CEOs of the Board of the Government-Owned and Controlled Corporations, officials and employees of the GCG, fellow workers of government, honored guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Panata ko po sa ating mga boss, iwan ang ating bansa na talagang napakalayo ang sitwasyon kaysa sa ating pong dinatnan. At ang pagtitipon nga po natin tuwing GOCC Dividends Day ang isa sa mga patunay nito at talaga naman pong laging nagpapangiti sa atin. Para nga po malaman na talagang tumutuo tayo sa ating panata, hayaan ninyo magbalik tanaw tayo sa ating pinanggalingan. Sa akin pong unang sona, tinukoy natin ang mga korporasyong imbis na maglingkod sa taong bayan ay una pang binigyan ang sarili ng sari-saring mga allowance at bonus. Noon, kapag nakapasok ka ng GOCC, para bang binigyan ka na rin ng pribilehiyong magsamantala sa pwesto. Isa nga po sa nabanggit nating halimbawa noon ay isang GOCC. Bukod sa mga regular na pasahod at aumento, nakatanggap din sila ng mid-year bonus, productivity bonus, anniversary bonus, year-end bonus, grocery incentive at financial assistance. At pagdating po ng Pasko, may Christmas bonus na, may additional Christmas package pa. Sa lagay pong yan, lugi pa ang kanilang kumpanya, ganong karami ang bonus. Malamang nire-reward natin nung panahon na yon ang poor performance. Ganito nga po ang dinatan nating imahen ng ating mga GOCC. Kumbaga sa kalabaw, ginatasan na gusto pang karnehin. Hindi naman po natin hinayaan na magpatuloy ang ganitong kalakaran sa ilalim ng ating panunungkulan. Sa pangunguna ni Secretary Cesar Purisima at ng Department of Finance, tinukoy natin kung ano ang mga mali at inayos natin ang sistema. Nagbunsod nga po ito sa pagkakaroon ng isang batas sa Kongreso na magsusulong ng profesionalismo sa ating mga GOCC. Sa tulong ng nooy Congressman Jun Abaya at ni Senator Frank Trilon na isang batas ang GOCC Governance Act of 2011. Sa pamamagitan nito, itinatag natin ang Governance Commission for GOCCs or GCG na siyang nangasiwa sa pagbabantay at pagpapabuti sa serbisyo ng ating mga korporasyon. Maswerte nga po tayo na italaga natin sina Chairman Cesar Villanueva bilang ang mga Commissioner Angela Ignacio at Rainier Butalin. Sa kanilang mahusay na pamumuno, itunutok at ibinilik natin ang GOCC sa tunay nitong mandato, ang urugayin at paglingkuran ang ating mga boss, ang taong bayan. Ang tanong nga po, ano ba ang ating napala? Kanina nga po, nasaksihan natin ang paghahatid ng dividendo ng ating GOCC sa gobyerno. Ang halagang nai-remit ng ating mga GOCC sa kaban ng bayan ngayong taon, tila maliho yata itong figure na nailagay, 27.28 billion pesos. Bukod pa po dyan, ang karagdagang 12.92 billion pesos ng iba pang remittance sa ating mga korporasyon. So matatol po,
Sa halos 6 na taon ng ating pamamahala, 164.33 billion pesos na ang nairemit ng dividendo ng ating GOCCs. Halos dobling pag-angat kung ikukumpara natin sa naabot na nakaraang administrasyon na 84.18 billion pesos mula 2001 hanggang 2010. Idiin ko lang po, 9 kalahating taong nasa poder ang ating sinundan. Kita naman po kung gaano nakalayo ang ating narating sa serbisyo ng ating mga GOCC. Isa pong matingkad na halimbawa na malaking pagbabago sa ating mga korporasyon, ang APO or APO Production Unit. Sa pamamagitan ng mga reforma gaya ng computerization system at pagpapaunlad sa kakayahan ng mga empleyado nito, nabaliktad ang imahe ng APO bilang korporasyong laging nalulugi tungo sa kumikita ng tanggapan. Sa katunayan, ang sales nitong umabot lang ng 329.14 million pesos noong taong 2010, pumalo ng 1.21 billion pesos pagdating ng 2015. Di ho ba ang laki ng diferensya? Ngayong taon nga po, nakapag-remit ang APO ng 5 milyong pisong dividendo. Narin din ang transformasyon ng Philippine Reclamation Authority or PRA. Kung isusuma ang dividendong naibigay ng PRA, mula nang itatag ito noong 1977 hanggang bago tayo umupo sa pwesto noong 2010, wala pa pong 1 bilyong piso. 33 taon po yan. Sa atin naman pong pamamahala, mula Hulyo 2010 hanggang Mayo 2016, ang nairemit ng PRA 5.77 billion pesos o mahigit 5 beses na pag-angat. Ngayong taon, kabilang ang PRA sa mga korporasyong nakapag-remit ng 1 bilyong piso sa gobyerno. Special mention naman sa lalo pang nagpakitang gilas ngayong taon ang Government Service Insurance System, Pag-ibig Fund, Social Security System at PhilHealth. Kasabay ng pag-angat ng inyong makita, pinalawak din ninyo ang mga ayuda at benepisyo para sa Pilipino. Sa tulong nga po ng kontribusyon ng ating mga GOCC, mas napopondohan na natin ngayon ang mga programa at proyekto nating nasa ilalim ng unprogrammed funds gaya ng AFP Modernization o bahagi ng AFP Modernization, socio-economic programs, partikular sa edukasyon at kalusugan, irigasyon sa agrikultura, pati na ang mga lokal at pambansang infrastruktura gaya ng mga tulay at daungan. Kaya naman sa ngalan ng sambayan ng Pilipino, taos-puso akong nagpapasalamat sa mga buo ng mga korporasyong nagpakitang gilas at nagpamalas ng kanilang makabuluhang kontribusyon sa bansa. Maraming salamat sa mga empleyado at kawani ng bawat opisina hanggang sa kanilang mga direktor at pinunong na mamahala sa ating mga korporasyon. Kung tutusin, pwede ninyong piliing magtrabaho na lang sa pribadong sektor kung saan pwedeng naging mas tahimik at mas maliwalas ang inyong buhay. Alam kong sa paglilingkod sa gobyerno, pinili ninyo ang mas maliit na sweldo at pagpasan na mas mabigat na hamon para tuparin ang inyong tungkulin. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon nga pong inaani na natin ang posibleng bunga ng ating mga ipinunla, paano natin ito mapapanatili. Siyempre po, sa anumang organisasyon, kailangan pa rin nating bantayan ang pagtupad ng ating tungkulin at paunlarin pa ang ating mga serbisyo. Sinulan na nga po natin ang rationalization and reorganization ng ating mga GOCCs upang metiyak ang epektibo nitong serbisyo. Nito pong Abril, umabot na sa 26 na GOCC ang ating inabolish dahil sa kanilang pagkalugi o nag-uulit na mandato. 3 naman ang inaprobahan na natin para sa privatization, habang isa ang i-merge sa isa pang korporasyon. Bukod dito ay pinatupad na rin ng GCG ang performance evaluation system para maiwasan ang sobra-sobrang pagtanggap ng mga benepisyo ng mga empleyado at gawin talagang makatwiran. Ang layunin natin, makatanggap ng makatwirang insentibo sangayon sa matibay na pamantayan. Siyempre, hindi naman natin maatim na kayong mga nagpabuti sa serbisyo ng gobyerno ay makakaligtaan lang. Kaya naman nitong Marso, inaprobahan natin ang compensation position classification system para sa ating mga GOCCs. Layunin po nitong mailapit ang sahod ng mga nasa sektor ng GOCC sa natatanggap ng mga nasa pribadong sektor. Hindi man ito masuklian ng buong inyong mga sakripisyo, ituring sana ninyo itong pagtanaw ng Estado sa makabuluhan ninyong ambag sa ating bansa. Siyempre po, kung magpapatuloy ang magandang performance, so napakadali pong imungkahin na lalo pa kung palapitin ang sahod at benepisyong kinikita nyo sa pribadong sektor. At sa atin naman pong PESA, naibanggit ko na po kay Senator Drilon na irepaso yung batas sa susunod na Kongreso para naman makita rin at
mabigyan ng talagang pagkilala ang maganda yung performance. Sila po ay hindi nakasama raw dito sa CPCS. Sa tulong ng ating GOCCs, pinaturayan din natin good governance is good economics. Sa mabuti pamamahala, lumalago ang ekonomiya. Nito nga pong first quarter ng 2016, nagtala tayo ng 6.9% GDP growth, ang pinakamataas sa paglago ng ekonomiya sabi sa atin sa buong Asia. At ito nga pong paglagong ito ang nagbigay sa atin ng higit na kakayahang paglingkuran, hindi lang ang iilan, kundi ang nakakarami. Tandaan na po natin, lahat ng nakamit natin tagumpay, pwede sanang nagawa noon pa. Pero hindi po nangyari. Ngayon, inaani na natin ang positibong bunga ng mga pinunla nating reforma. Simple lang ang hamon at panawagan sa atin. Huwag tayong tumigil at makontento lang sa nagawa na. Tiwala akong hindi kayo magsasawa sa masigasig na pagtupad ng inyong mga mandato. Malayo na ang ating narating, siguruhin natin maging permanente ang ating mga nasimulan tungo sa pag-abot ng mas matatayong nating pangarap. Hanggang sa uli, ang masasabi ko po, napakalaking karangalan sa aking pamunuan ng isang dakilang lahi na itutuloy ang paghubog sa isang mas maunlad at maginhawang bukas para sa bawat Pilipino. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo.